Nabulabog ang mga residente sa tabing dagat na ito sa Palawan. May kung anong klase kasi biglang nagnitawan. Tide talagang malinis naman po yung area na yun. Then nagtaka lang po kami, medyo iba yung amoy. Masamang pangitain nga ba ito? Takot din po kami magalaw. Nagmistulang hardin ng mga pulang rosas ng tabing dagat na ito na nabalot ng pula dahil sa nagkalat na jellyfish. Ang 45 anyos na si Ann, laking Palawan daw talaga. Sa katunayan, umiikot ang buhay nila sa dagat. Retired member of the Philippine Marine Corps ang asawa niya, habang siya naman ay nagtatrabaho noon sa isang beach resort. Pero pagtagal ay naging aquacultural technician siya sa kanilang munisipyo. Pero itong pinakabagong umahon sa karagatan, ngayon lang daw niya nakita. Usually po ma'am, nakakakita kami yung jellyfish na marami po siyang galamay. Nakakamatay yung mga ganong klaseng jellyfish. Anong klaseng jellyfish nga kaya itong nasa viral video? Low tide kasi po yun, ng morning. Medyo parang iba yung amoy po ng tubig. Then pag silip po namin sa may buhanginan, doon po namin nakita na marami po jellyfish po doon na nagkalat. Tapos yung pinkish po siya na klaseng jellyfish. Ang uri ng jellyfish na naglitawan sa Palawan, isang di pangkaraniwang dikya na kung tawagin ay Philippine tomato jellyfish. May batingkad itong pula o minsan orange na bell na may tutulad sa mga kamatis. Ang tomato jellyfish po ay makikita sa Indo-Pacific region. So kabilang ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam at iba pang mga bansa. Ang local name doon sa Palawan ay labong-labong. And ang distinguishing feature nito ay ito ay may marginal lappets or mga broad flaps sa kanilang bell margin and branched oral arms compared doon sa typical na tentacles ng ibang jellyfish. Bukod sa pagkakahawig nito sa kamatis, ang Philippine tomato jellyfish ay may characteristics din na gaya sa ibang dikya. Hindi niyo pwedeng papiliin ng jellyfish kung utak o puso ang gagamitin dahil pareho silang wala nito. Wala rin silang buto. Anong meron sila? Nerve net na nagbibigay ng kakayahan sa kanila para makaramdam ng liwanag, galaw at pagkain. Alam niyo ba bakit tila glow in the dark ang mga jellyfish? Meron silang bioluminescence o kakayahang maglabas ng sariling liwanag sa dilim ng karagatan. Dami mo alam, Kuya Kim! Pero ang mas importanteng tanong, gaano kaya kadelikado mga dikyang yan? Ang tentacles ng isang dikya ay may mga stinging cells na tinatawag na nematocysts na naglalabas ng lason para maparalisa ang kanilang biktima. Gayunpaman, ang Philippine tomato jellyfish ay hindi raw kasing delikado ng ibang species ng jellyfish. Pwedeng magdulot lang ng skin irritation. So, pero ito ay hindi naman life-threatening or nakamamatay. Sa ibang bansa nga in Southeast Asia, ito ay hinahain din bilang pagkain. Ito po ang tanong. Ayon sa nilabas na article ng BBC Wildlife Magazine noong September 2025, ano ang top 11 most dangerous animals in the ocean? Lion. Ocean nga, lion. Shark. Great white shark is correct. Sea lion. Wala pong sila, ma'am. Maraming mga marine animals, mga nakikita sa dagat. 3, 2, 1. Thank you po, thank you po. Dalawa na lang kayo. Piranha. Piranha! Ang piranha, nasa tubig yun, pero hindi marine. Ang marine kasi, yung tubig alat yun eh. Tubig alat. So, sorry, walang piranha. Pero nakakatakot yung piranha. Congratulations, thank you very much. Ito ang tamang sagot, box jellyfish. Matindi ang venom nun, no? Big sea snake, ahas. Cone snail, nakikita sa Pilipinas yun. Stonefish, blue ring octopus, pufferfish, stingray, saltwater crocodile, great white shark, lionfish, at Portuguese man of war. Samantala, ang dikyang biglang nagsulputan sa tabing dagat. Wala naman daw idinulot na pinsala o masamang pangitain. Nag-hello lang sila pero nawala rin naman makalipas ang ilang oras. Ito ay naganap kasunod ng marine heat wave at pagtaas ng sea surface temperature. And yung iba pang posibleng naging sanhi ng occurrence nila ay yung upwelling, monsoon wind patterns, yung ating amihan, habagat, pag nagpapalit yan.
Huwag basta magpadala sa mga paniniwala ng masamang pangitain dahil ang tunay na ebidensya ay nasa paliwanag ng siyensya. Ang dami mong alam, Kuya Kim.